I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Yan, sige po. Yan ha, dadako na tayo sa ating pag-aaral. Sige po, ito po ang ating unang pag-aaral. Dahil po meron mo mga tao ang nalilito, ito pong salitang eternal fire. Bukod po sa eternal fire ay pagka naligtas daw po ang mga tao pagdating sa langit, hindi raw po magkakakilanlan. Ayan. At ito raw pong tinatawag na lake of fire. Pagsunog sa hindi ligtas, ay sabi nila ito'y walang kamatayan. Ganun din naman yung salitang kaluluwa, maraming nalilito na ito ba ay namamatay, ito ba ay nagbabalik, ito ba ay gumagala. Ayan, yan po ang ating aalamin ngayong hapon. Kaya pagtutulungan po ng ating mga kasama ang ganyang klase ng pag-aaral. Ngayon po ay mga kasama, mga kapatid, ibigyan po natin ng daan kasi ang pinagmulan kasi ng tao galing sa alabok. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang kaluluwa? Papaano ba ginawa ng Diyos ang tao? Yan. Doon tayo pagpapasimula. Sa aklat ng Henesis, sa Kapitulo 2, binabanggit sa atin ang pinagmulan ng tao. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 2, talatay 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sa ibang translation, kapatid na Lino, naging kaluluwang buhay. Yan. So dito makikita natin ang isang katotohanan. Ang tao pala na ginawa ng ating Panginoong Diyos, hindi siya nilagyan ng kaluluwa. Hindi siya tao na nilagyan ng kaluluwa. Kundi binabanggit dito, tayo ay mula sa alabok. Pagkatapos ng mahulma na, nagkaroon na ng balangkas bilang sangkap, binigyan ito ng hininga mismo ng ating Panginoon. Nang ang balangkas ng tao, sinamahan ng hininga, ang kinalabasan, kaluluwang buhay. Yan, hindi po katulad ng iniisip ng iba na parang yung balangkas ng tao, nilagyan po ng kaluluwa. Magkaiba po yun, mga kaibigan, mga kapatid. Sa makatwid, ang tinutukoy dito, na kaluluwa mismo, tayong mga nabubuhay ngayon. Yan. Ako ay isang kaluluwa, si kapatid na Lino, isang kaluluwa, ganun din na kapatid na Adin at kapatid na Ray. So, kapag pinag-uusapan po ang salitang kaluluwa, ito'y tumutukoy mismo sa isang tao, kapatid na Lino, na kung saan nakakaramdam ng gutom, ng pagkauhaw, pag pinisil mo, nasasaktan, yan po ang isang kaluluwa, kapatid na Lino. Yan. Sa makatuwid, ang pinagmulan pala ng tao ay mula doon sa alabok, tapos binigyan ng Diyos ng hininga ng buhay, at pagkatapos na magsanib yung dalawang elemento, tinawag ng Biblia, naging buhay na kaluluwa. Ayan. Di, Brother Adrian, ganun nangyari, no? Ngayon, pagkatapos na nagawin ang tao, nagkaroon ngayon ng tinatawag na labanan dito sa Garden of Eden. Kasi dito pa lang sa Garden of Eden, mayroon ng tinatawag nating parang discussion. Kasi sabi ng Diyos ng una sa ating mga magulang, doon sa Garden of Eden, pagkatapos na sila'y malalang, dinala sa silangan. Ay, hindi yan ng Pilipinas, baka naman magkamaling iba Dinala sa silangan sa Pilipinas ngayon, nung sila'y dalhin doon, inalagaan, pagkatapos ang sabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, ay malaya ninyong makakain. Yun ang usapan Sa chapter 2 pa lamang ng Genesis, sabi ng Diyos, tiniyak ng Diyos, sa araw na kayo kumain yan, tiyak na kayo'y mamamatay. Brother Adrian, Brother Ray, Brother Camacho, ano ang nangyari pagkatapos na ang Diyos ay bigyan ng babala ang ating unang mga magulang? Na pagkatapos na gawin ng Diyos ang tao mula sa alabok, pagkatapos hininga ng buhay, tinawag mismo ng Biblia na kaluluwang buhay. Pagkatapos na ito'y ilagay sa silangan o inalagaan ng mga bagay na dapat alagaan, ano ang nangyari sa kanila? Ayan. Sige po, Brother. Napakaganda ng naging turingan ng
una nating mga magulang, sila Adan at Eva, at sa ating Panginoong Diyos. Ginawa sila ng ating Panginoon na napaka-special, kapatid. Kung papaanong ang Diyos ay walang kamatayan, ang tao ay ginawa rin niya na walang kamatayan. Kung saan ang Diyos ay may kapamahalaan, ang tao, binigyan din niya ng kapamahalaan. Kaya napaka-special po ng pagkagawa sa tao. At mapapansin po ninyo, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tanging tao lamang ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hindi sinabi ng Diyos na magkaroon ng tao, tapos bigla na lamang nagkaroon, kundi hinulma ito ng kanyang makapangyarihang kamay at ang buhay na inilagay sa tao, mismong hininga ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya napaka-espesyal. Napakaganda ng kanilang pagtuturingan, mga kaibigan. Ano? Nakakausap ng tao, ng mukhaan ang Diyos sa Hardin ng Eden. At napakaganda ng kanilang larawan ng pagsasama. Kanya lang, mga kaibigan, mga kapatid, alinsunod sa kwento ng banal na kasulatan, ang magandang samahang ito, pinasok ng isang persona na sisira sa kanilang napakagandang ugnayan. Tinukso ng diablo sa pamamagitan ng kanyang pagbabalat kayo na ahas. Tinukso si Eva, samantalang si Eva ay ano ba tawag dyan? Namamasyal sa Hardin ng Eden. At samantalang ang kanyang asawa'y natutulog, sinamantala ng ahas, kapatid na Aldrin, nakausapin si Eva. At doon na nga, isang masaklap na pangyayari, nahulog sa pagkakasala ang ating unang magulang, si Eva, at binigyan din niya si Adan. Ang napakagandang relasyong ito ng Diyos at ng tao ay naputol. Dito naganap ang kamatayang espiritual. At dito rin naganap ang pagpasok ng kamatayang pisikal sa panahon ito nang sila'y magkasala. Kaya makikita natin, mga kapatid, pagkaraang ito'y nangyari, ang Diyos ay patuloy sa kanyang pag-ibig. Mayroon na agad na nakalaan na biyayang naghihintay sa kanilang kapatid na nila. Okay, Brother Ray, ito ay dagdag ko lang po. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kapitulo 2, ang talata po ay 16 hanggang 17. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay tiyak na mamamatay ka. Ito po, record po ng Bible about po sa nangyari o utos ng ating Panginoon. Noon pong kagaya ng pinaliwanag po ni Brother Camacho, ay nilalang ng Diyos yung tao at ibinigay po ang lahat ng pangangailangan. Subalit matangi po doon ay ibinigay niya rin yung kanyang mga kautusan. At sa talata nga po na ating binasa, sinabi nga po na lahat po ng pagkain o mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain siya. Wag lang doon, ang sabi nga, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, wag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, ay tiyak na mamamatay ka. Ito po yung pasya ng ating Panginoon. Sa oras na suwayin yung kanyang utos, ang sabi niya, tiyak, hindi po baka. O kaya baka o may posibilidad. Ang sabi, tiyak na mamamatay ka. May kasiguraduhan po. Subalit, ang masamang balita na nangyari, noong si Eva naman po ang tinukso, nung si Eva naman po ay tinukso ng ahas, iba naman po yung naging sagot ni Eva sa kanya. Sapagkat nung ibinigay kasi, Brother Camacho, Brother Lino, Brother Aldrin, nung ibinigay ng Diyos yung kanyang utos, that time hindi pa nag-e-exist si Eva. Kaya malaki yung possibility na si Adan na din yung nagbanggit sa kanya ng utos ng Panginoon. Ano po yung nangyari noong si Eva naman po yung tinukso? Pakinggan po ninyo. Dito po sa aklat ng Genesis, sa Kapitulo 1 o Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 3.
ang ahas nga ay higit na tusok kaysa alinman sa maiilap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakanin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, makakakain o makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakanin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ito naman po yung time naman na tinukso naman si Eva. Na ang sabi naman dito sa sa dating salin ang nakalagay, baka kami mamatay. Yun naman yung pagkakasabi naman po doon. Na si Satan naman, kabaliktaran naman ng plano ng Diyos yung kanyang ginagawa. Ang gusto ng Diyos ay mabuhay sila magpakailanman na nakadepende sa pagsunod o pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto naman ni Satan, ang tao po ay sumuway sa utos ng Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Ito po yung hatol ng Panginoon. Kung paanong tayo po ay nilalang mula sa alabok, binigyan ng hininga ng buhay, naging kaluluwang buhay, kapag sa sandali na tayo po ay humiwalay naman sa Panginoon, hindi naman po nagpasakop sa Kanya, ang hantungan naman natin, ang sabi ng Bible, tiyak na mamamatay ka. Ayun. Yun po, Brother Ring. Ayan. Thank you po, Brother Dren. Ayun nga, dahil nga doon, mga kapatid, gaya ng ibinahagi ng kapatid na Ray, talagang nagwakas ang buhay nito, kapatid na Fernan, no? Nung nilabag nila ang utos o bilin ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito sa ating pagtalakay, gusto nating ipaalam sa ating mga kapatid at sa ating mga bagong taga-subaybay sa programang ito, ang kaluluwa po ay hindi po yan no? Kasi ang kaluluwa talaga sa atin, tayo po yan mismo. Kaya nga sabi rito sa aklat po ng unang Pedro sa kapitulo 3, ang talatay 20, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, nasa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Dito, pag inaano kapatid na Fernan, yung iba pagkaluluwa, paghalagala, parang multo. Sa atin po, hindi po. Gaya rin dito, pinapahayag din ni Apostol Pablo sa aklat po ng mga gawa sa kapitulo 27, ang talata po'y 37. At kaming lahat na nangasa daong ay 276 na kaluluwa. Yan. Kaya doon po makikita natin yung kaluluwa. Yan po yung mga buhay. Pero nung sila po ay nagkasala, kaya nga naalala ko na naman itong isang mangangaral, kapatid na Lino. Sige po. Inaangkin niya yung siya daw ang may-ari ng ating kaluluwa. Yun lang. Kaya delikado ito, kapatid na Fernan. Kaya ito dapat magkaroon ng talagang malalimang pagsusuri ang ating mga kababayan, lalo na doon sa nagpapasimula ng pag-aaral ng Biblia. Aalamin po natin sino po ba ang may-ari ng ating mga kaluluwa. Dito po sa aklat ng Ezekiel sa kapitulo 18, ang talatay 3 hanggang 4. Buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya ito yung nangyari, kapatid na rin, doon sa mag-asawa, nung labagin nila ang utos ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa nga dyan sa aklat ng Ezekiel pa rin, sa kapitulo 20, sa kapitulo 18 pa rin, talatang 20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ayan po. Kaya kapatid na Fernan, So dyan, pumapasok dyan yung pamumusong ng isang nagpapakilalang hawak niya lahat ng kaluluwa. Ayan, Kasi sa Biblia, ang may hawak, ang Panginoong Diyos. Amen po. Kung aangkinin mo, ay blasphemy. Na ikaw ay may hawak sa kaluluwa ng lahat ng tao. Mali na naman ito. Ilalapat sa Biblia. Tsaka hindi sinabi ng talata sa Bible na kapag ang kaluluwa na nagkakasala ay magkakaroon ng eternal life, tapos pahihirapan sa isang lugar na maapoy. Napakalayo naman nun. Ibang-iba naman yun. Malayo at hindi biblical yun. Hindi biblical naman. Naalala ko, kapatid na Fernan, nung ako'y masiglang kaanib dyan sa samahan,
Oh, sige. Yan nga. Sa kanila nag-e-exist Sige. na yan eh. Sige, Ka Kapatid Diyos. na Lino. Kaya nga yung ating tinatalakay na pagkatapos na ang tao, yung ating mga magulang ay magkasala, nagkaroon ngayon ng kamatayan. Ayun. Kaya ang sinasabi ng iba, ang kaluluwa hindi namamatay. Samantalang ang linaw na ng Ezekiel 18 na binanggit nyo, na lahat na nagkakasala ang kaluluwa, mamamatay. Ayun. Kaya ibig sabihin, ito nililinaw ho natin sa mga nanonood at sa mga nakikinig. Tandaan po ninyo yung pagkakagawa ng Diyos mula doon sa dalawang elemento, mula doon sa alabok, pagkatapos hininga ng buhay, yung tinatawag na breath of life. Kaya nung magkaroon ng kombinasyon yung dalawang elementong yan, tinawag na pong kaluluwang may buhay. Ngayon, ang ibig lang ho sabihin ng salitang kaluluwa sa ibang mga nanonood, ito na pong kabuang nakikita na po ninyo. No po? Kaya hindi po totoo na ang kaluluwa hindi namamatay. Kasi binabanggit po yan ng Biblia sa Kapitulo 18 ng aklat ng Ezekiel sa talatang 20, na ang lahat na nagkakasala ay mamamatay. Kaya ang kaluluwa mamamatay po. Ang kaluluwa ay nagugutom. Ang kaluluwa ay naiyak. Ang kaluluwa ay tumataba. Yan po sabi ng aklat ng mga kawikaan. Ngayon mga kasama, pagkatapos na ang tao ay magkasala doon sa sinabi ng Diyos na huwag kakainin, pagkatapos na pumasok ang kasalanan, nagkaroon ngayon ng kamatayan. Nang magkaroon na ng kamatayan, alin ba ang humihiwalay? Alin ba yung bumabalik sa Diyos? Alin ba yung bumabalik sa lupa? Para maintindihan ng mga manonood, kasi maaaring dumating na naman itong mahal na araw eh. Wala na, mahal na araw, darating na naman ng November, kabilis lang ng buwan. Ayan, kaya pag-aralan na natin para mabigyan ng impormasyon ang mga nanonood, mga nakikinig sa programang ito na maging depende sila kung ano yung nasusulat. Ayan. Sige po, pagkatapos na ang tao ay pumasok ang kasalanan at nagkaroon ng kamatayan, alin po ngayon yung nahihiwalay, alin po yung umaakyat, meron bang naglalakbay? Alam ba ng patay na sila ay ang nangyayari? Ayan. May alam pa ba sila sa kabila ng sila ay nasa libingan? Ayan, tingnan natin. Dito po sa mundo nating ginagalawan, merong iba't ibang mga teorya kasi na minana ng mga tao ngayon na mula pa sa sinaunang panahon. Ang paniniwala ng iba, lalo na yung lagi nanonood ng mga television, mapagpapaniwala sa mga tawag dito, Mga palabas. sa mga palabas, sa mga superstitious belief, na kapag sinabing kaluluwa, ito yung pag namatay yung isang tao, meron parang Lumalabas. kulay puti na nasa anyo ng tao, na bumabangon. Yan daw yung kaluluwa na bumabalik sa atin pong Panginoong Diyos. Yung iba naman ay hindi iniibig na bumalik, nananatili sa lupa. Ang tawag doon, mga ligaw na kaluluwa. Yan. At may paniniwala rin na yung kaluluwa sumasanib sa tao. Sa hayop. O kaya sa hayop. Reincarnation. Para bang Reincarnation. parang reincarnation, Yung iba naman parang itsura ni Casper, parang mga ghost na naglilipana. Dito nila inilalarawan yung kaluluwa na kung saan sinasabi nila na ito yung bumabalik sa atin pong Panginoong Diyos. Pero makikita natin mga kapatid sa banal na kasulatan, hindi yung kaluluwa ang bumabalik sa atin pong Panginoong Diyos, kundi yung mismong hininga ng tao na siyang ibinigay din sa ating Panginoon. Na siyang ibinigay din ng ating Panginoon doon po sa tao. Nakalimutan ko yung talata, nasa dila ko na kanina eh. Ecclesiastes 12:7. Ayun, 12:7 ng Ecclesiastes. Ayan, At napakalinaw nitong binabanggit sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Ganito po natin mababasa. Ecclesiastes 12:7. Pakiano mga kapatid na Basahin mo na, Brother At Aldrin. ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayun, kasi nakita ko nakabuklat na yung ano niya. Oo nga, Amen. Ano po? Yung alabukan niya, mauuwi sa lupa. Ayan. Napansin niyo po ba na ginawa ng Diyos ang tao sa alabok, hindi po ba? At sabi rito, pag namatay ang tao, mauuwi din sa lupa yung kanyang katawan na gaya ng una. At yung diwa,
Pag tinignan nyo po sa saling English, nakalagay po dyan na yung spirit. Small. Oh. At yung spirit po na yan, pag tinitigan po ninyo, nasa maliit na letra ng letter S. Na ang ibig sabihin, tumutukoy ito hindi sa Espiritu Santo, kundi sa Espiritu na tumutukoy sa hininga. Ayun. Hindi rin po ito yung tinutukoy na Espiritu na sinasabi ng mga tao na parang kaluluwa rin. Kaya dito, medyo confusing ang daigdig tungkol sa terminong Espiritu at sa kaluluwa. Kasi kung minsan, napapag-isa po nila ito. Pero sa banal na kasulatan, magkaiba po mga kapatid. Yung pong Espiritu na binabanggit po rito sa Ecclesiastes 12:7 ay tumutukoy sa hiningang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ayun. Na siya ring magbabalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayun, maliwanag po binabanggit sa ating kapatid na Lino. Yan, madaling sabi po, dahil pumasok ang kasalanan sa tao, nagkaroon ngayon ng kamatayan, at dito pinakikita ng pag-aaral po natin ngayong hapon na kung saan ang tao ay nagmula sa alabok sa oras na siya ay mamatay, o babalik ko siya sa alabok. 3:19 ng Genesis, saka 12:7 ng Ecclesiastes. Ngayon yung hininga, ito yung buhay, ito yung diwa, ito yung espiritu. Ano po? Ito po yung babalik sa Diyos. Kasi ito po yung ginamit na termino na ang tao ay hinulmahan sa alabok, tapos yung hininga, yung breath of life, yung nagbibigay buhay. Pag oras na ang tao ay mamatay, yun po ang babalik sa Diyos. Kaya maliwanag po yan sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig. Ngayon mga kasama, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, pumasok ngayon yung tinatawag na immortality of the soul. Ibig sabihin, si Satanas pala ang original na may doktrina nito doon pa lamang sa Garden of Eden. Yes, oo. Ngayon, dahil ang sabi sa atin ng Biblia, lahat ng masama, lahat ng hindi ligtas, mapupunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Ang tanong natin ngayon sa ating pag-aaral, ito bang eternal fire? Ito ba ay merong hangganan? Yan. Ito ba ay merong bang katapusan? O walang katapusan dahil ang ginamit ng ibang mga talata ay walang hanggan. Ano ang masasabi natin dito? Alang-alang doon sa mga bagong nakikinig, doon sa mga dati ng may samang pananampalataya, ay para mabigyan sila ng karagdagang kaalaman. Ay, Ayan. kapaligtari at ready ka na. Gamang-gama ko. Presensya. Yung term po kasi na walang hanggan, depende po kasi yan sa paggamit eh. Apo. Hindi po ko mo ginamit yung salitang walang hanggan, ay lagi itong tumutukoy sa eternal. May pagkakataon na yung salitang walang hanggan, tumutukoy po sa isang mahabang panahon na hindi tiyak yung hangganan. Pero meron din pong hangganan. Ayun. Halimbawa po niyan, mababasa dito po sa aklat ng Judas Tadeo, Kapitulo 1, talatang 7. Pakinggan po ninyo. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lunsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman, ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Dito po sa talata na ating binasa, meron pong binabanggit daw na Sodoma at Gomora at yung mga karatig na lunsod. Ano po yung itinuturo ng talata? Ang sabi po, dahil daw po sa pamumuhay, sa pakikiapid, sa iba't ibang kasamaan na hindi nakalulugod sa Panginoon, ginawa silang halimbawa, ginawa silang sample. Paano po sila ginawang sample ng Panginoon para hindi tularan yung masamang gawa nila? Ang sabi sa talata, sila daw pinagbata ng apoy na walang hanggan. Pero ang tanong, nung bang natupad po ito sa Old Testament, nung pinaulanan ng apoy ng ating Panginoon Diyos yung Sodoma at Gomora, yun bang apoy na galing sa langit na tumupok sa lunsod na ito, hanggang ngayon po ba mga minamahal ay nag-i-exist pa po ba? Kasi kung ganun po yung magiging interpretation, nasaan po ito ngayon? Dapat merong lugar dito na hindi na isang lugar na umaapoy at hindi nawawalan ng mga pinapahirapan doon. Dito nga po pinapakita na kung paanong yung apoy wala na po ngayon, yung Sodom at Gomora hindi na rin po nag-i-exist. Pinatutunayan lamang po na yung salitang walang hanggang apoy
na binabanggit po sa Bible ay hindi po nangangahulugang eternal. Opo. Hindi po nangangahulugan na ito po ay pangwalang hanggan. Hindi rin po pinatutunayan na yung mga tao na pinarusahan ng Diyos ay hanggang ngayon ay nag-e-exist sila. Ang totoo, wala na nga yung mga tao na yun eh. Kahit mismo yung lungsod ng Sodom at Gomora, hindi na rin po nag-e-exist kahit po yung mismong apoy. Kagaya po ng aming binanggit, ginamit po sa Bible yung salitang walang hanggang apoy, pero alam po natin na ito pong Sodom at Gomora hindi na po nag-e-exist. Kaya mali po yung paniniwala ng iba na yung apoy na walang hanggan is eternal, tuloy-tuloy at hindi po natatapos. Kagaya ng amin pong ipinaliwanag, pag sinabi pong walang hanggan, hindi po ito laging tumutukoy sa walang katapusan, kundi meron din po itong kahulugan na isang panahon na hindi po tiyak yung hangganan. Kagaya po nito, nagkaroon po ito ng hangganan, wala na po yung apoy, wala na rin po yung Sodom at Gomora, at hindi na rin po nag-i-exist yung mga tao nito. Yan. Kaya yung salitang walang hanggan, depende yan sa context. kinakapitan. Yan, depende. Depende sa context. Sa Halimbawa, context. doon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, may binabanggit din dito mga kaibigan, mga kapatid, ano? Sa talatang, ano ba talatang yun? Ay, gusto mong hanapin doon. Oo, yung araw at gabi. Ayan, ito, Gs. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Yan. So dito, maraming mga Bible readers na nagkukubli rito ng pakiwari nila, wala nang katapusan. Araw at gabi. Na wala nang hanggan. Araw at gabi ba naman Apo, eh? araw at gabi. Pero kung titignan po ninyo ito sa tekstong Grego, ang ginamit tong termino dito para doon sa walang hanggan, no, na mga ginagamit na talata sa Biblia, nasa kasulatang Grego na aionos. Ayun. Nang ibig sabihin ay katulad ng binanggit ng kapatid na Ray, na aionos, depende po kung saan ito ikinakapit. Halimbawa, kapag ito ikinapit mo sa isang papel at sinunog mo yung papel, mananatili yung kanyang pagliliyab, yung kanyang pagsusunog Hanggat hanggat may may kinakain Na ang apoy. apoy. Ayun. Ayan. Kapag ang tao naman ibinulod dito, mananatili yung pag-aapoy na ito habang may kinakain pang apoy yung doon sa bahagi ng tao. Kaya ito po'y natatapos din, kapatid na Lino. Kapag naubos na yung kinakain ng apoy, maaampat na rin yung apoy. Kaya po yan pong aionos o magpakailanman, depende po kung saan ikinakapit, kapatid na Lino. Kaya madaling sabi, pagka ang isang bagay na kasi termino ay walang hanggan, eternal, everlasting. Hanggat merong bagay na dapat pansunugin sa kanya, mananatili yung apoy. Ayan. Kaya kung wala na yung bagay na dapat na masunog sa kanya, titigil din yung apoy kahit na ang termino ay walang hanggan. Gaya na nga yung binabanggit natin ng Apokalipsis 20. Ganun din yung aklat ng Judas, Apo. na yung Sodom at Gomora ay tumigil din yung apoy. Oo. Kasi kung tatanungin mo, everlasting fire, hanggang ngayon ba ang Sodom at Gomora nagliliyab? Wala man sila makikitang apoy sa Sodoma. Wala na. Kaya yun sana mga kaibigan, mga tagapakinig, yun sana ay bilang pag-aaral, ay makadagdag po sa inyo ito bilang paglilinaw. Kaya ang ating pong paanyaya ay dumepende po kayo kung ano po ang nasusulat. Ano po? Kaya ang sabi pa rin sa atin, mga kapatid, teka ha, gusto ko lang sanang bigyan ng daan itong tanong Sige. bago natin po ituloy ang pag-aaral. Kaya siyempre, batiin ko muna kasi baka ito'y lumagpas no? O, binabati ko muna si Jenny Escabusa. Yan, magandang hapon. Ganon din kay Mercy o Mechi Cortesano. Ito po ang dalawang tanong, mga kasama, no? Si Myrtle Gay Pabiala, magandang hapon din po. Ito po ang una niyang tanong. Binabati natin itong magtatanong na to si John Ray Very Jacinto. Itong unang tanong, mga kasama. Tanong ko po, anong kasunduan ang binabanggit nito sa talata? At ano ang tamang pagpapaliwanag po dito? Salamat sa mga sagot, bro. Kaaawaan niya ang ating mga ninuno
at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na ipinangako niya sa sinuno nating si Abraham. Ito yung kanyang tanong. Yan yung talatang gustong niyang linawin. Lucas chapter 1, verse 72 and 73. Kasi ang pinag-uunguan niyang reference na Bible, ang salita ng Diyos. Okay, Lucas chapter 1, meron pa siyang ikalawang tanong. Basahin ko na muna ha. Baka ito muna, kapatid. Lucas sige, 1. sige. Ano yan? Lucas 1, 72, 73. Sige, pakisagot muna yan para hindi nakalilito. Ayan. May pangalawa siyang tanong dyan mamaya. Sige, sige po. Pakisabay-sabay na natin. Okay, sige po ha. Sabay nyo na. To Brother John Ray, binabasa ko na po ang inyong tanong ha. Thank you po. Ayan. Kung hindi ba nagkasala si Adan at Eva, dadami pa ba tayo? Kasi hindi nila alam ang mga masasamang bagay gaya ng pagtatalik. Okay. At tayo po ba'y immortal sana? Ayan. Salamat sa sagot po. Ayan. Binasigit ko po. Ninang Punsalan, magandang hapon po. Sige po. Para mas madaling sagutin yung pangalawa. Oo nga eh. Para mas gusto. Sige, kapatid Ray. Siguro magbibigay Sige na po, lang ako sige, ng magandang sagutin ano. Nung nilalang ng Diyos si Eva at saka si Adan, ang utos po niya, humayo kayo, magpakarami, kalatan ng buong lupa. Ayun. That time, hindi pa po sila nagkakasala dito. Ayun. Ano po yung dapat yung mapansin? Yun pong pakikipagtali, hindi po ito masama. Hindi po ito bawal. Ito po ay kaloob ng Diyos doon po sa mga mag-asawa sapagkat ikinasal niya si Eva at saka si Adan. Tapos inutusan po sila na magparami. Kaya po sa tanong na dadami po ba yung tao kung hindi sila nagkasala? Yes, dadami pa rin po sapagkat ito po yung pangunahing panukala ng ating Panginoon Diyos bago po magkasala ang tao. Pero po, pansinin po ninyo, nung panahon ni Noe ay dumami na yung tao. Pero iniutos ng Diyos na lipulin. Nilipon niya sa pamamagitan ng bahang gunaw. Bakit po? Kasi po, hindi po natupad yung plano ng Diyos. Ano po ba yung plano ng Diyos? Kalatan po ang buong lupa ng mabubuting tao. Ang nais lang ng Panginoon Diyos na dumami, yun pong matutuwid at sumusunod sa kanyang kalooban. Pero po, ang nangyari nung nagkasala sila, sabay po na dumami yung matuwid at yung masama. Kaya po, nilipol ng Diyos, yun pong masasama, sapagkat ang Diyos po ay makatarungan. Kung sa mundo lang po natin, ay hindi po makatarungan na magsama sa isang komunidad ang makasalanan at ang mga matutuwid. Yun pong lumalabag sa batas at yung nag-iingat ng batas, kapag ka nagkasala ka sa batas, ay inihiwalay ka sa lipunan. Lalo na pag mabigat yung nagawa mo, kasalanan, binibigyan na sila ng isang lugar na doon na sila hanggat hindi nawawala yung sentensya sa kanila. Kung sa tao lamang po may moral na hindi po pinagsasama yung matuwid at yung masama, sa Diyos din po ganon mga minamahal. Pagdating ng panahon, kagaya nga po related sa ating pinag-aaralan, hindi po yung masasama bibigyan ng eternal life kagaya ng mga maliligtas. Hindi po silang dalawa bibigyan ng eternal life, yung matuwid mapupunta sa langit, yung masama mapupunta sa impyerno, then pahihirapan araw at gabi ng apoy na hindi namamatay habang buhay magpakailan-kailanman. Isipin nyo po, sa maiksing panahon na buhay ang tao, palagay natin umabot na 100 taon o worse na 1,000 taon. Gaano katagal yung paghihirap? Habang buhay, yung taong ipinanganak ng halos 1,000, bagamat imposible sa panahon natin. Yung tao na ipapanganak ng 1,000 taon is habang buhay siyang pahihirapan. Hindi po ba hindi yun makatwiran? Hindi po ganon ang ating Panginoon Diyos. Kaya po sa tanong po, dadami po yung tao. Subalit, ang nais po ng Panginoon, yun dumami lamang po yung mga tao na matutuwid. Yun pong masasama, darating ang panahon, magkakaroon po sila ng hangganan. Katunayan, mababasa po natin sa aklat ng Malakyas. Ganito po yung sinasabi po sa atin. Aklat po ng Malakyas, basahin ko po muna bago ko po ibigay yung sagot sa kanila. Dito po sa Malakyas, Kapitulo 4, ganito po yung ating mababasa. 4 talatang 3. Malakyas, Kapitulo 4, talatang 3. Iyong yayapakan ang masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng inyong mga talampakan, ng inyong mga paa, sa araw na aking inihanda, sabi ng Panginoon,
ng mga hukbo. Ito po yung hantungan. Dahil nga po ayaw ng Diyos na mabuhay ng magkasama yung pong matutuwid at masasama, ay darating yung panahon na yung mga masasama ay magiging abo na lamang po sa talampakan. Ibig sabihin, hindi po eternal yung pagpapahirap. Darating yung time na sila po ay maaabo, mamamatay, at magiging talampakan. Dadami po yung tao, pero po yung mga matutuwid. Yun pong sex, yung pagtatalik, hindi po ito masama. Ito po ay kaloob na ibinigay ng Diyos para sa mag-asawa na kung saan ay hindi po ito nakakalabag sa kalooban ng Panginoon. Hindi po ito kasama sa pagkakasala. Nagkasala ang tao, iniutos na niya na magparami. Noon pong nagkasala na ang tao, alam na po ng tao ang bagay na ito. Yun po. Madaling sabi, Brother Ray, no, yung sa tanong, bago pa magkasala, dadami ba ang tao? Dadami. Kasi nung gawin na sila, binasbasan na sila. Binasbasan na magpakarami. Kaya Brother John Ray, bago pa magkasala sila, binasbasan na sila ng Diyos na sila ay magpakarami. Ayun. Ayan. Sige po, ito pong ikalawang tanong, Brother Camacho, bago yung ikatlong tanong na nasa yung kamay. Si Brother Prades, meron din tanong. Ang sabi doon sa ikalawang tanong, ayan, kaaawaan niya ang ating mga ninuno, tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na pinangako niya sa ninuno nating si Abraham. Ano raw po yung kasunduang binabanggit sa talata? Ganito po, Brother John Ray, kasi ang pinaganguan ninyong aklat ay ang salita ng Diyos. Pag tinignan po ninyo yung buong kabuuan ng Lucas chapter 2, may kinalaman po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Magmula doon sa 72, 73, yung talatang binanggit po ninyo. Pero pag itinaas po ninyo yan, may kinalaman po yan sa ating Panginoon. Ano po ba yung kasunduang ginawa ng Diyos kay Abraham na pagdating ng binhing ito ay kaaawaan, sabi ng termino doon sa inyong tanong, doon sa talata. Alam po ninyo yung tipan o yung tinatawag na binhi. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung tipan na isinumpa niya sa ating mga magulang. Kayong mababasa po ninyo yan sa aklat ng Henesis sa chapter 22, verse 16, sa sagisag ni Isaac bilang isang bugtong na anak. Kaya doon pa lamang sa Garden of Eden, sa chapter 3 ng Henesis, na pagkatapos na magkasala ang ating mga magulang, meron ng pag-asang binitawan ang Diyos o isang pangako na magbibigay ng daan sa kaligtasan sa pamamagitan ng binhi. Yun. Kaya yung binhi ngayon na ipinangako sa ating unang mga magulang, nagpatuloy hanggang sa panahon ni Abraham. Kaya sabi sa Kapitulo 3, talatang 19 o 16 ng aklat ng Galatian, yung binhi na yan, walang iba kundi si Kristo. Amen. Yun po ang binabanggit po sa atin doon sa inyong tanong na darating po yung kaawaan at yung tipan na isinumpa ng Diyos kay Abraham. Brother, baka meron pa kayong gustong sabihin sa tanong ni Brother John Ray? Okay na po, para makarami tayo. Apo, yan. O, sige po. Yan, Brother John Ray, yan na po, no? Maraming salamat po. Sige po, Brother Camacho, dyan sa iyong tanong. Baka at mamaya itong kay Brother Prades naman. Okay, ito naman po ang isa pang tanong. Ano ang pagkakahawig o pagkakaiba ng eternal life at eternal fire? Ba, pareho kasing may eternal. Oo. Eternal life at eternal Fire. fire. Ayan, maganda yan. Ano? Sa unang-una mga kapatid at mga kaibigan, ano ho, bagamat sila ay magkatunog, eternal life, eternal fire. Pero meron itong napakalaking pagkakaiba. Ayun. Yung pong eternal fire, dapat nating unawain na meron itong katapusan. Katulad na limbawa ng binasa natin, na sa wikang Grego, ito ay aionos. Nang ibig sabihin, habang may kinakain ang apoy, buhay ang apoy. Pag natapos na yung kanyang kinakain o yung kanyang sinusunog, humihinto na rin at natutupok na rin ang apoy. Ngayon, ang sabi nila dito, kapatid na Lino, paano matutupukan niya? Mga kaluluwa nga, yung parang si Casper. Ayan. Walang laman yun, wala namang buto. Mga espirituan niya yun. Paano yun masusunog? Yun. Ano ho? Dapat nating unawain, kapag sinabi ng Biblia masusunog, wala tayong magagawa. Masusunog talaga. Tingnan niyo ninyo. Ang babasahin ko po buhat sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 28, talatay 18.
sa pamamagitan ng karamihan ng inyong mga kasamaan sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sino? Sinupo ka at pinapaging abo. Sino po yung sinasabihan dito? Isa pong espiritu. Yan. Tuloy natin. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa at sa paningin ng lahat ng nanunood sa iyo. 19. Silang lahat ay nangakikilala sa iyo sa gitna ng bayan. Mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Pagpapag-aralan niyo po rito mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay tumutukoy hindi lamang sa prinsipi satiro, kundi doon sa nasa likod ng prinsipi satiro na walang iba kundi si Satanas. Kaya kahit na si Satanas ay isang espiritu, matutupok din po siya. Ngayon, kung papaanong pagtupok ang gagawin sa kanya ay hindi man natin aro. Pero Diyos po ay magagawa po ito ng ating Panginoon sapagkat ito'y nakatala sa banal na kasulatan. Kaya yung sinasabi ninyo na kaluluwa, walang laman, walang buto. Actually, yung termino ninyo para ikapit sa tao, hindi akma sa Biblia. Okay. Sapagkat yung kaluluwa, may laman at buto. Kung yan na may tutukoy sa mga anghel, na mga itinapon, masusunog din sila, kagaya ng atin pong nabanggit. Ito yung isang view patungkol dito sa tinatawag na eternal fire. Habang may sinusunog, nananatili siyang nagliliyab. Pag wala na, hihinto na rin siya. Ano naman yung eternal life, ang pagkakaiba? Ito yung ipinapag-anyaya ng ating Panginoon na kung ang sino man sasampalataya sa ating Panginoong Hesus, buhat sa 3:16 ng aklat ng Juan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito namang buhay na walang hanggan ito, ibibigay ng Diyos, tumutukoy sa wala ng katapusan, kapatid na Lino. Na ang tao hindi na magdadanas ng kamatayan. Yun. Kaya malaki ang pagkakaiba. Malaki. Pag kayo sa masasama, bagamat gamitan ng terminong eternal, ay may hangganan. May hangganan. Pero ito namang sa ating Diyos, na maliligtas, yun ang talagang eternal life. Kaya hindi mo pwedeng iparis ang kasamaan ay mananatiling walang hanggang apoy, buhay naman silang nabubuhay nananatili. Ayun, kaya tama yung sinabi ng Malakay na magiging abo, tatapakan ng inyong mga talampakan. Kaya magandang talata na rin yun. Kaya hindi binabasa ni Brother Camacho sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, kahit na espiritu pa yan, katulad nga nung binanggit ng Ezekiel 28, verse 18. Kung itataas po niya yan, tumutukoy nga yan sa hari ng Tiro, hari ng Babylonia, ayan, na si Satanas po ang nasa talatang yan, ay magiging abo. Kaya yan po, tandaan po natin mga kapatid, hindi lahat po ng salitang magpakailanman, everlasting, walang hanggan, eternal, ay nananatiling walang hanggan. Depende nga po yan sa pagkakapitan. Kaya nga po, makikita nyo, binigyang halimbawa ang Sodom at Gomorrah. Ang sabi nga ng Judas, ay binigyan ng halimbawa ang Sodom at Gomorrah na parusang walang hanggang apoy. Di tumigil din ang eternal. Kaya, katulad ni Haring David, sa 28 ng Kronika, na sabi ron, si David ay gagawing hari magpakailanman. Pero hanggang kailan ba ang taon na nag-hari si Haring David? Hanggang 40 lang. O tigil na ang kanyang pag-hari. Ganon din ang everlasting gospel. Pag naaralan na ang lahat ng tao, di titigil na rin ang everlasting gospel. Na Revelation chapter 14, verse 6 at 7. Kaya meron po yung hangganan. Pero pagdating po sa maliligtas, yung pangako ng Diyos, talagang eternal life po yan. Talagang wala pong hanggan. Ngayon, mga kapatid, Brother Adrian, baka meron kayo may dadagdag sa ating paksa. Idagdag ko lang, kapatid na Fernan, dyan sa parehas internal nga. Kaya mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong ganitong itinuturo sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 5, ang talata ay 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig.
At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ayun lamang po, kapatid na Perna, ng kagandahan doon. Kapag tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon, meron dalawang klaseng pagkabuhay. Isang pagkabuhay na maguli sa paghatol, kung ikaw ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, at pagkabuhay na po sa paghatol at pagkabuhay na maguli sa buhay kung tinanggap mong ating Panginoon. Pero kung ikaw ay lumabag nga sa ating Panginoon sa pagkabuhay na maguli sa paghatol, at yan nga yung internal fire na yan, kapatid na Perna. Okay, thank you sa mga kasama. Baka Brother Ray, may dadagdag ka mamaya at bigyan natin mo ng daan tong tanong. Okay, ito po ang tanong ni kapatid na Prades. Tanong lang po, sino po ang Diyos na nakakausap ng mga propeta nila Abraham, nila Noah, Moises? Si Allah po ba ng Muslim? Si Jehovah ba ng Jehovah Witness? O ang Diyos Ama ng mga Kristiyano? Bay, magandang tanong ito, Brother Ray. Brother Adrian, Brother Camacho. Sino raw ba ito na nakakausap ng mga propeta? Tulad ni Abraham, ni Noe, ni Moises, si Allah po ba ng Muslim? Jehovah ba ng Jehovah Witness? O Diyos Ama ng mga Kristiyano? Sino nga ba? Yan. Walang iba yan, mga kaibigan, mga kapatid, kundi ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Papansinin po ninyo, buhat sa Kapitulo 1 ng Aklat ng Henesis, na kung saan itinala ni Moises, yung tinatawag na Pentateuco o 5 aklat niya. Sabi rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pagka inuri po ninyo yung salita pong Diyos na binabanggit po riyan, nasa termino pong Hebreo na Elohim. Na ang ibig sabihin ng Elohim ay nasa pangmaramihang anyo. Ito po yung kinikilalang Diyos nila Abraham, ni Moises at ng mga propeta sa lumang tipan, na ito pong Diyos na ito na binubuo ng salitang Elohim, pareho pong gumagamit ng tetragrammaton na YHWH. Yan. Pero ang aktual, yung aktual na kausap mismo nila ang atin pong Panginoon Kristo nang hindi pa siya nagkakatawang tao. Ano ang katunayan? 8:58 ng aklat ng Juan. Bilang pagbabalik natin, back to basic. Sabi rito, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Yun pong salitang ako nga na yan, kung inyong makikita sa Exodus Kapitulo 3 at Kapitulo 6, yan din po yung kausap mismo ni Moises na nagpakilala ring si Jehovah o yung YHWH na isinalin din sa ibang version ng Biblia na Yahweh. Ayan. Sa iba na mga version, katulad ng Arabic version, ay binigkas din bilang Allah. Pero tandaan po natin, iba ho yung Allah ng Biblia sa Allah ng Quran. Dahil yung Allah ng Biblia ay kabahagi ng tinatawag na Elohim. Yung namang Allah ng Quran ay talagang Diyos-Diyosan yun eh. solidong isa lang siya at hindi siya nag-exist talaga. Hindi yan tunay na Diyos. Kundi created lang siya ng imahinasyon ng mga pagan ng pagan world. Hindi kagaya ng Allah ng Biblia na ito ang siyang gumawa ng langit at lupa na tineterminuhan na sumasangkap doon sa Elohim, kapatid na Lino. Dagdag ko rin, Brother Lino. Yun pong Allah ng Muslim, iba po yan sa Diyos na kinikilala ng mga Kristiyano. Bakit po? Kasi po yung Allah ng mga Muslim ay kapag nag-TikTok ka doon sa loob ng kanilang mosque, papatayin ka. Pero wala kang ganun sa panig ng mga Kristiyano. Masyado pong malupit po yan. Isa pa po sa kaibahan po ng Diyos na kinikilala ng mga Kristiyano at saka yung Allah ng mga Muslim, ay yun pong Diyos na kinikilala ng mga Kristiyano, ito po yung itinuturo ng Bible. At yung itinuturo ng Bible, ang sabi po, siya po yung lumalang ng sanlibutan sa loob ng 6 na araw. At sa ikapito,
ay nagpahinga. Yan. At yun po ay meron pong layunin. At hindi po ito mababasa sa Quran. Sabi po dito sa Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa, yung tunay na Diyos ang gumawa. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Dito po makikita na yun pong ala na ikinreate ng kanilang Quran, Biyernes po yung kanilang pangilin. Samantalang yung Diyos na itinuturo ng Bible, na kinikilala din po ng mga Kristiyano, siya po ay lumalang po sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 nagpahinga. Yeah. Siya po yung pangunahin po yan. Tinatawag po yan na teaching by example. Ginawa ng Panginoon para maging halimbawa Tama. ng kanyang mga nilalang. Bakit po? Ang sabi ng Panginoon, ginawa daw ng Diyos ang Sabat para sa tao. Samantalang yun pong ala ng Quran, ang ipinapangilin ay Biyernes. Maling-mali po yan. Hindi po tunay yung ala ng Quran. Fake po yan, invento, bogus po yan. Hindi po yan totoo. Ang tunay po na Diyos, ito pong Diyos na itinuturo ng Bible. Isa pa pong halimbawa, doon po sa Quran, ay binabanggit po yung mga propeta na kagaya ni Moises, ni Abraham. Ganon din po yung propeta na si binanggit yun. Kahit nga yung mismong pangalan ni Jesus na ang ibig sabihin ay yung titulo ni Jesus na Emmanuel. Suma sa atin, kasi sa original na kahulugan yan, suma sa atin si Jehovah. Hindi po yan itinuturo ng ala. Yung ala kasi, yan ay terminology na karaniwan doon po sa Middle East para tumukoy sa kanilang Diyos kahit peke. Ayun. Ala rin yung tawag nila dyan Wala namang Arabo na tumatawag ng hindi ala sa kanilang Diyos kahit naman po peke yung Diyos. Kaya po si Muhammad nagkaroon po siya ng idea about sa kaisahan sapagkat meron kasi siya na na-encounter ng mga Kristiyano that time. Pero po ang pangunahing nagtuturo sa kaisahan ay ang Bible. Kaso nga lang kulang po yung kanilang pag-aaral. Kasi yung kadiyusan, isa lang po. Pero yung persona na itinuturo ng Bible, kagaya ng itinuro ni Jesus, ang sabi po, bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya po sa tanong, sino po yung Diyos na binabanggit na kinikilala ng mga propeta? Ito po yung tunay na Diyos na ipinapakita o ipinapakilala ng Bible. Yun pong ala nila, ito po ay bogus, peke. Gawa lang po ito ng self-proclaimed na propeta na isang negosyante na napakaraming asawa na labag sa Biblia. Kaya nga kapag titignan natin yung kanilang sinasampalatayanan, malayo-malayo sa hinagap ng Biblia. Bagamat may mga kapareho silang karakter ng kwento doon sa kanilang Quran, pero ang totoo po niyan, twisted stories na po ang nangyari, kapatid. Mayroong paglilikot, mayroong iniba nila yung kwento para madala nila doon sa kanilang pananampalataya. Kaya kung mayroong tunay na Diyos na sinasamba ang mga propeta, ang mga patriarka, yun po yung Diyos ng Biblia at hindi po ang Diyos ng Quran, kapatid na Ayun, maraming salamat, Brother Adren. Ayan, Opo, no? sige. Kaya pinapaliwanag sa atin ang Biblia doon sa tanong na sino ba yun? Kaya kung alaman ang binanggit, yung tunay na ala ng Biblia. Ayun. Yun, sasabi nga sa atin para malaman ng mga nakikinig at mga nanonood ang tanong sino ba yun? Kaya pinatunayan ng Biblia na yung nagsasalitang ako nga, no, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi kung hindi yan si Kristo, maaaring yan ay magkontra doon sa 1:18 na wala pang nakakita kailanman sa Diyos Ama. Ni yung kanyang tinig, ni ang kanyang anyo ay hindi pa nakita at narinig. Ngayon, kung gano'n ang magiging kalakaran, ang tanong na susunod doon, sino yung Diyos na napakita kay Abraham, na nagpakita kay Moises, na nakipag-usap bilang Diyos? Ang linaw ng talatang yun Kaya dito sana mga kaibigan ko at mga kapatid, mga nanonood, sana maintindihan po natin doon sa tanong na sino ba yon? Yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo sa kalagayang Diyos. Ano po? Hindi pa po siya nagkakatawan tao dyan. Ang nagkatawan tao lamang po siya sa bagong tipan nung mangyaring ipanganak ni Mama Mary. Ayun po, kaya
Thank you po. Balikan po natin. Meron bang tanong pa dyan? Dito di ko na nakikita eh. Limitado ang cellphone ko dyan sa screen. Wala na. Yan. Kaya balikan po natin yung ating paksang pinag-uusapan. Amen. Kaya tandaan po ninyo na pagka ang tao po ay namatay, ano po, ang babalik po sa Diyos, yung hininga na tinatawag na spirit, small e, small s, breath of life. Ayun. Yung diwa, 12:7 ng Ecclesiastes. Ano po, yung itong lupa na kung saan nagmula ang tao, 3:19 ng Genesis ay babalik po. Ngayon, ang tao po sa kabila ng wala ng kamalayan, yan ay mabubuhay lamang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya lang po, meron hong pagitan. Gaya ng binabanggit ng 5:28-29 ng Aklat ng San Juan. Kaya yung salita pong eternal, yung salitang everlasting, yung salitang forever, pagka ginagamit po yan doon sa isang termino, ay meron po yang hangganan. At kung yan naman ay sa mga ligtas, sa buhay na walang hanggan, gagamitan po yan ng talaga pong eternal life. Walang kamatayan. Yan, naman. walang kamatayan. Kaya nga sa pagkabuhay na maguli, kung sino po yung tumutupad, sino yung sumusunod, sino yung sumasampalataya, abutin man ho ng kamatayan, sila po yung bubuhayin sa unang pagkabuhay na maguli. Pag hindi ho kayo nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, ay alam na. Doon po kayo sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Yeah. Saan po ang punta niyan? Yan po tinatawag na lake of fire. Yan. Ganyan po, mga kapatid, mga kaibigan. Na kasi naalaala ko yung kausap ni Rocky Tulog. Oo nga. Kasi yung kaluluwa ay nahihiwalay. Oo. Hindi raw ito ang napupunta sa impyerno. Kasi ang terminong ginamit sa Hebrew, Sheol. Oo. Di ba? Sheol. Ngayon, ilinaw nga natin sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Ito bang kaluluwa sa Sheol? Yeah. Ano bang ibig sabihin ng Sheol sa Hebrew word? Oo nga. Yung sa matandang tipan eh. Oo. Kasi iba nalilito pag sinabing Hades, sinabing Sheol, sinabing libingan, Oo. sinabing impyerno. Oo. Ayun, kaya dapat ay malinaw ito sa mga nanonood. Yeah. Bigyan ho natin ng pansin yan. Ayan. Buhat sa aklat ng Isaiah, 14, talatang 9. Ang Sheol ay mula sa ibaba, ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa makatwid bagay ang lahat na pinakapangulo sa lupa, nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa. Ano daw po ang Sheol? Ilalim. Ito po ay nasa ilalim, nasa ibaba. At kapag tinignan nyo po yung meaning ng Sheol, yung Sheol kasi ay wikang Hebreo po yan. Apo. Ang ibig sabihin po niyan, libingan. Ayun. Ayan, libingan. Sa atin dito sa Pilipinas, kilala yan na 6 feet below the ground. Ayan, ako. Kala below the belt. Talagang libingan po yan. Una-una na. Oo. Pero mauna na sila. Doon na tayo sa uli. Ang katumbas po ng salitang Sheol sa wikang Grego, Hades. Pareho po yung tumutukoy sa libingan. Ayun. Ayan. Kaya yung pong Sheol at yung Hades, hindi po yan impyerno Yeah. na kung saan may nagliliyab na apoy at Yun. asopre. Na hindi Yan namamatay. po'y tumutukoy lamang sa libingan na siyang hihigaan o paglalagyan ng mga namatay na. Kay Kristo o wala kay Kristo, kapatid na Yan. Ibig sabihin, Brother Camacho, doon sa una yung talatang binanggit, yung ginamit po mong salitang Sheol, libingan. libingan. Gamitin man yan ng salitang hell, kasi sa English hell, gamitin man ng impyerno, iisa ang ibig sabihin, libingan. libingan. Yan. Kaya po pag sinabing, ang yung kaluluwa mo nasa impyerno na, ay baka yung impyernong iniisip nyo sa naglalagablab na apoy, ay hindi po. Ano po, tandaan po ninyo, yung termino po ng Hebrew word na Sheol, napakaraming talata ho niyan. Magmula sa Old Testament, magmumula kayo sa aklat ng Genesis 35, makikita nyo yung salitang hell, yung salitang grave, salitang Sheol, salitang impyerno, iisa lang po ang ibig sabihin niyan. O, kaya yung impyernong iniisip mo, hindi pa ho yun yung dagat-dagatang apoy. Iba po yung lake of fire ng Revelation 20 sa word na impyerno. O yung salitang hell. O, salitang grave.
Ang dami po niyang talatang niyan. Kaya pagka kayo po ay hindi maingat sa pag-aaral niyan, malilito po kayo. Ayun. Okay, madaling sabi po, ito po, madaling sabi, pagka ang tao po'y namatay, kung saan po siya ililibing, ay yun po ang terminong grave. Sa Hebrew word ay Sheol, sa ibang termino ng Biblia ay hell, sa iba nito ay salitang impyerno. Ibig sabihin niya, suma total, nasa libingan. Ayun po. Kaya nga sabi dito, no, kapatid na Lino, Sige no? po. Dito sa aklat po ng Job sa kapitulo 7, ang Yan. talatay 9, Yun. kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol, Yan. ay hindi naahon pa, siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kaya nung tinagalog to, kapatid na Fernan, libingan eh. Ayan. Gayon siyang bumababa sa libingan, Yan. ay hindi na aahon pa. Yun, malinaw. Opo. Ayan po, no? Kaya ito'y inihimay-himayo natin kasi kahit ako man di pa ako nakapagbabasa ng Biblia, ay epektado din ako ng ganyang paniniwala pag sinabing impyerno. Ay, yan pala yung mga taong hindi ligtas. O kaya naman kung masama, ay yung kaluluwa mo sinusulog na sa impyerno. Ito, Ayun. Ay, iba pala ho Brother yun. Yan, no? Kaya pala, buti na lang ho, merong programang ayon sa kasulatan, Amen. ay ginagabayan po tayo sa buong katotohanan nito. Kaya kayo po ay inaanyayahan namin, huwag po kayong bibitiw sa ganitong uri ng programa. Kung gusto po ninyong maligtas, magkaroon ng tinatawag na eternal life, ano po, sundan lang po ninyo si Kristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Hindi po kayo maliligaw ng mga lumalaganap na mandaraya. Gaya ng binabanggit ng Biblia na doon pa lamang sa Garden of Eden ay sinuot na o ibinigay na, ipinakita na yung doktrinang immortality of the soul. Yeah. Po, kay Satanas ang original po niyan. Oo. Pero sabi ng Bible, sa Ezekiel 18, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Yeah. Kanino raw yung kaluluwa? Hindi po doon sa isang programang nag-aangking kanya lahat ang kaluluwa, kundi ang Diyos po ang may-ari ng ating kaluluwa. Kayo po, sa mga aking makasama, baka meron pa kayong Kapatid na. gustong idagdag? Ito, dagdag lang. Kasi meron din ako narinig na mga ngaral. Yung Sheol daw, isinalin daw na impyerno, isa daw pong apoy na malagablab. Doon Naku daw po. dinadala yung masasamang tao. Ito, dagdag na lang din po. Bagamat prove na talaga. Sige lang. Pansinin po ninyo, ginamit din yung salitang Sheol. Aklat ng Jonas Kapitulo 2, Yan. talatang 1 hanggang 2. Sabi dito, nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Kasi that time, kinain na siya dito ng dambuhalang isda eh. Sabi sa verse 2, at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw. At iyong dininig ang aking tinig. Dito po, ginamit po ni Jonas yung salitang Sheol. Kasi termino nila to eh. Mga Hebreo sila eh. Pero ang sabi niya dito, nung nanalangin daw siya, dahil siya po ay nandoon sa tiyan ng isda, na dambuhalang isda na kumain sa kanya, nanalangin daw siya at ang sabi ng Bible ay dinilig daw siya ng Panginoon mula daw doon sa Sheol. Kung gagamitin po natin tong illustration, di lumilitaw, ang Sheol pala yung tiyan ng isda. Yan. Dito makikita po natin na hindi po totoo na yung Sheol isang dako na maapoy. Dahil yung tiyan ng isda, hindi naman po maapoy eh. Dapat na, paano makakapanalangin kung maapoy po ito? Pinapakita lamang po kasi na si Jonas, sa kanyang pag-asa, sa kanyang pananaw noong una, ay mamamatay na siya at doon na siya aabutan ng kamatayan. Kasi po, yung Sheol, ito po'y dako po, kagaya po ng libingan, destinasyon ng mga patay. Dahil inakala ni Jonas na doon na siya aabutan ng kamatayan, sinabi niya na yung dako na yon ay Sheol. Kasi kala niya doon na siya mamamatay. Hindi niya po sinasabi na hanguin mo ko dito dahil maapoy. Ang ibig niya sabihin, doon na siya malilibing eh. Doon na siya malilibing Hindi ng buhay. susunugin, ano? Hindi susunugin. Yan. Kaya maling-mali po. Pag sinabing Sheol, ito po ay dako ng mga patay o libingan. Yan. At saka, isa pa kapatid na Sige po. Lino, magiging malupit naman ang ating Panginoong Diyos kapag ang isang tao mamatay ngayon. At kung totoo nga, yung kanilang kaluluwang binabanggit, no? Yung kamalayan ay mapupunta sa impyerno, abay hindi pa hinahatulang kapatid na Lino sa second coming, nagdudusa na sa impyerno. Oh. Bay, malupit naman ang Diyos niyan at walang pagtuturo sa Biblia na ganyan kalupit ang ating Panginoon.
Pagkatapos hindi pa na ilalapat yung actual na pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Buhay na yung mga namatay kay Kristo at nasa langit na. Sa langit na. Parang illogical. At kung Illogical. nasa langit na, pagbaba ng ating Panginoong Kristo, Wala sasalubong. wala sa salubong. Wala sasalubong doon eh. Ay maghihintay na lang sila doon. Sabi nga ni Doc Medina, yun daw kaluluwa na naligtas, tas yung patay, muling babangon, then magkakamayan sila. Magkakamayan. Kasi babalik ko. Mangyayari niyan. Magta-confusion Mangyayari siguro niyan. na gano'n. Yung kaluluwang nasa langit na sinasabi nila, para lumapat sa lupa, makikipag-unahan kay Kristo ngayon yun kasi second coming. Ganun na. Oh. Abilis. Kailangan timing. Kailangan tayo, baka sila Timing, mapunta. kapag pag mauuna si Kristo, hindi mabubuhay yun, wala kaluluwa kailangan timing, mauna yung kaluluwa bumagsak bago dumating si Kristo. Para pagdating ni Kristo, May mayroong katawan, may babangon. babangon. Aba, illogical, kapatid. Tapos Basta- mag-confusion yun Kaya, bago. kaya yung ano talaga, yung paggawa ng Diyos talagang napaka-perpekto. Oo. Magmula doon sa alabok, pagkatapos sa hininga ng buhay, tinawag na kaluluwa buhay. Yun, Ngayon, dahil pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Oo. Kaya yung dakilang pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoon, ito yung pinaka-climax na yung pagbabalik ng ating Panginoon para mabuhay uli yung alabok, kailangang ilagay uli ng Diyos yung nagbibigay buhay. Oo, yung sangkap niya. Yeah, yung sangkap no, kasi doon ang original niyan eh. Yung 2:7 ng Genesis, mula sa alabok, tapos hininga ng Diyos. Kaya nung magsanib yung dalawang elemento, tinawag ng yung kaluluwa. Ngayon, dahil yung kung ang doktrina na pagka masama, o kaya makasalanan, nasa impyerno, yun namang banal, matuwid, pupunta na ng langit, wala nang saysay. Ang second coming, wala. Kaya wala nang pagtuturo. Kahit ng mga Kristiyano, hindi na kailangang ituro yun. Bakit? Biro nyo yun eh. Si Kristo, kaya ang pangako niya, sige, ako'y pupunta sa aking Ama. Ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Paghanda na yan, ako ay babalik. Para sa aking pagbabalik, kung saan ako naroon, doon kayo roon. Bakit pa siya babalik? Kung ang mga ligtas naman, okay, nira-rapture, sinisecret rapture, ay dinadala na sa langit, ay kung ako ang Kristo nga, hindi na ako babalik, hintayin ko na lang kayo rito. Tsaka Brother Lino, diba? may binanggit si Kristo na yung mga maliligtas, bibigyan niya ng walang hanggang buhay. Oo. Magiging nonsense po yun. Correct. Bakit? Kasi yung palang hindi ligtas, may walang hanggang buhay na rin pala, ibubulid na lang pala doon. Correct. Nonsense na sabihin ni Kristo na bibigyan ko kayo ng walang hanggang buhay. Kasi kung totoo yung ganun doktrina, sasabihin ng mga masasamang tao, naku, walang silbi yung sinabi mo. Correct. Pati kami may walang hanggang buhay. Hindi yeah. mo na kami kailangan bigyan yan kasi ganyan na talaga kami. At saka, masisira din yung paglalarawan sa Biblia na yung isang tao kapag namatay, tinatawag na tulog. Yun. Tulog. Tulog. Tulog ng kamatayan. Mawawalan Pagtulog, siya sa pagtulog, ibig sabihin, gigising din May siya. pagbangon Oo. ulit. Gigising siya. Yun, situloy mo, bro. Yeah. Kaya maraming mga kwentong kutsero ngayon na inadapt ng iba't ibang mga ngaral. Na hinahanapan ng mga talata sa Biblia. Naku mga kaibigan, mga kapatid, kapag kaganyan po ang inyong paniniwala, iwanan na po ninyo ang inyong pastor o ministro. Ayun. Sapagkat palagi lang kayong tuturuan niya ng mga kwentong barbero na hindi magdadala sa inyo doon sa tunay na landas na pinagkatiwala ng ating Panginoon. Dito tayo maniwala, mga kaibigan, mga kapatid. Amen. Huwag sa mga budol-budol na pastor. Ayun naman. Hindi ko umugwapo pastor, maniniwala na Saka tayo. naman. Sabi ng Biblia sa kautusan at sa patotoo, kapag hindi sila sumasandig dito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya kung ayaw ninyong maramay sa salot na kanilang dadanasin, mag-Adventist na kayo mga Very good. Ayan, no? Kaya nga sabi doon, kapatid na Lino, kapatid na Fernan, kagaya nga ng sinasabi mo, ay wag basta maniniwala. Kaya ang mga apostol na ating ipinapangaral bilang kabahagi tayo sa pananampalatayang ito sa loob ng nalabing iglesia, ang sabi po rito sa unang Tesalonica Kapitulo 2, ang talatay 3, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Kaiba sila ngayon ng Apostol Pablo, kapatid na Fernan. Correct. Yung iba, ginagawa nila na parang mga mananahi itong mga to mag-iimbento, pagkukuha ng teksto, sitas, ikakapit, papalabasin, ito, impyerno na. Kaya nga tawag dyan mga hibanghilista. Ayan, hibanghilista. At saka wrong again, Testigo falso. Wrong again. Kaya kapag dito,
yung kanilang inaakay, kapag umabsent lang, talagang yung soul na unawa nila, impyerno ka na. Oo, impyerno Kaya ka. kapag ikaw ay hindi nagbibigay, halimbawa, Hindi ka maliit ang iyong pananampalataya, automatic baka masentensyahan ka sa Sa apoy. Oo, sa apoy. Delikado, no? Sige, kapatid na Fernando. Ayan. Sige, back to Ayan. kapatid Dalino. Kaya tingnan nyo, napakaganda ng atin hong pag-aaral. Kaya mahirap po yung nagtitiwala ko na, nabanggit nga, yung isa nauntog lang eh. O kaya naman ay nabilanggo. Abay, sugo na. Inutusan lang ng suka. Pag uwi, propeta na. Ano? Yung isa, nabundol lang na sasakyan. Pag gising sa hospital, ay apostol na. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala dyan, mga kababayan. Ano po, kaya sabi nga nung araw dito sa programang ito, hindi bali kayo madaya sa ibang bagay. Huwag lang kayong